Inilagay na ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin Order si dating House Speaker Martin Romualdez at 32 iba pa matapos itong hilingin ng Independent Commission for Infrastructure. Ipinatawag na rin ng komisyon si Romualdez at si Co kaugnay ng investigasyon sa mga proyekto kontra baha. Nakatutok si Joseph Morong. Sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldi Co ang susunod na isasalang ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa kanilang investigasyon sa mga manumalyang flood control projects. Ang dalawa ay parehong idinadawit sa kontrobersiya sa ilang testimonya sa mga naunang pagdinig sa Senado at Kamara at inakusahang tumanggap umano ng mali-maletang basura o kickback mula sa proyekto. Nagpadala na ng sabina ang ICI kay Co pero dahil nasa labas ito ng bansa sa ngayon, idinaan ang sabina sa House Secretary General. Hinihingi ng ICI kay Co ang mga kontrata, record at report ng mga proyekto ng gobyerno, mga accounting form at mga dokumento tulad ng vouchers at resibo na may kaugnayan sa mga kontratang ito at mga incorporation at mga registration document nung panahong pinamunuan niya ang makapangyarihang House Appropriations Committee. This is with regard to his personal knowledge from the time he joined the Committee on Appropriations of the National Budget Insertions and his involvement in DPWH flood control projects. Imbitasyon naman ang ipinadala kay Romualdez at hindi sabina. The invitation just for, in a way, a courtesy to an incumbent congressperson. Testify, among others, on the national budget insertions and involvement in DPWH flood control projects from the time he became Speaker of the House. Parehong sa October 14, pinatatawag ang dalawa. Sabi ni Romualdez, natanggap na niya ang kanyang imbitasyon at handa raw siyang humarap sa ICI. Pero pwede bang hindi nila siputin ng ICI? Walang contempt power o kapangyarihan na makapagparusa ang ICI sa mga hindi sisipot sa kanilang mga investigasyon. Pero ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, sa Regional Trial Court sila pwedeng humingi ng contempt order. Well, it depends on them, no? But as far as we're concerned, we're inviting them to shed light because this is our mandate. Our mandate is to get as much information as we can. We have to go to follow proper procedure, which is going to the courts and probably file or petition for indirect contempt. Humiling na rin ang ICI sa Department of Justice na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO si Romualdez at mahigit 30 politiko at individual na idinadawit rin sa flood control controversy. Kabilang na riyan sina Senador Francis Chisa Escudero at umano'y campaign donor nitong si Maynard Ngu, Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at mga dating Senador Bong Revilla at Maria Lourdes Nancy Binay at umano'y staff niya na si Carlin Villa. Gayon din si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana at asawang si Marilu at si dating Education Undersecretary Traigiv Olayvar. Kasama rin sina Congressman Roman Romulo, James Ang, Patrick Michael Vargas, Arjo Ataide, Nicanor Briones, Marcelino Chodoro, Eliandro Jesus Madrona, Benjamin Agarao, Lodi Tariela, Reynante Argancia, Chodorico Jaresco Jr., Antonieta Yudela, Dean Asistio, Marivic Copilar at mga dating Congressman Marvin Rillo, Florida Robes at Gabriel Bem Noel. Gayon din ang 4 na DPWH District Engineer. Sa pamamagitan ng ILBO, mamomonitor kung lalabas ng bansa ang mga nabanggit pero hindi sila mapipigilang makaalis. The timely issuance of an ILBO or an Immigration Lookout Bulletin Order is of utmost necessity to enable the Commission to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. Nauna nang inilagay sa ILBO si Co, pero sabi ni Navotas Representative Toby Chanco, mas mabuti na suspindi na ang passport ni Co para masigurong babalik pa ito sa bansa. Humingi naman ng meeting ang ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman para ipaliwanag ang proseso ng pagbabudget sa komisyon. Nakipagpulong naman si bagong talagang ICI Special Advisor at Investigator at dating Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin sa ICI. Si Azurin ang pumalit kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bukas ay inaasahang manunumpa sa kanyang posisyon si Azurin. Kasi 10 years na na malawak. So how do we divide yung para dahil hindi dapat magtagal ito, dapat mabilis yung transition so that the people will not